60 how many liters per second of water must the pump shown supply when the flow needed in the 915 millimeter diameter pipe is 1.314 meter cubic per second. Assume F is equal to 0.017 for all pipes. So, yan. Meron tayong given dito na figure is the reservoir. So solve natin. So first, determine natin yung mga directions ng mga flow. Since meron tayo ditong pump, so ito, meron tayong pump dito. So, ang flow niyan is pag ganun. And sabihin natin na ito, papunta yan because obvious naman, di ba? May flowing dito. So, ito, assume rin natin na pag ganun siya because of the elevation. Masyado siyang mataas. And then, ito, hindi natin to sure kung papunta ba doon or papunta dito. So, in this part, since meron na tayong given na Q, which is the 1.314, so lagay na natin yan dito. This Q is 1.314 cubic meter per second. And F is equals to 0.017. So ang Q nito is sa I. Sa I siya galing. So dito siya lumalabas sa I. Yung discharge. And then, ang unang-unang mong titingnan dyan is yung given. And then, sulat mo na yung formula. So, anong gagamitin natin formula dito is yung kay Darcy. Is yung H is equal to 0.0826 F LQ squared over D is to 5. So, yan yung formula natin. So, meron tayong formula. So, tandaan, ang unang titingnan nyo is yung given. So, ano yung given dyan? Siyempre, ito, yung discharge. So, kung meron tayong discharge, mahahanap natin yung head loss. So, yan. So, HE is equals to 0.0826 0.017. Ang L natin dyan sa E is 2440 times Q. So yun, yung Q natin. 1.314 squared divided by D raised to 5. Diameter natin dyan is 0.915. So convert ko na yan sa meters. Yung HE natin dito is, pag nilagay mo yan sa calculator, it is 9.22 meters. So yan. Ito na yung HE natin. So next, ano gagawin mo next? Gagawin mo dyan. So hanapin mo na yung P prime. Kung saan P prime, yung piezometer dito. So yun yung mag-determine kung papunta saan yung direction nitong flow sa C. So, meron kasi tayong rule dyan. So, nandito yan sa book sa hydraulics. Basahin nyo na lang. And ang rule dyan is, if nandito yung P, so dito yung P prime, sa point na to, dito yung P prime, it means, ang flow nitong dalawang reservoir nito is paganto and paganto. So, inverse sila. So, ganyan ang flow niyan. So, pag mababa naman sa dalawang reservoir ang kanyang piezometer, ang flow niyan is paganto and paganto. So, para sila pababa. So, yan ang rule natin dito. So, since meron tayong head loss HE which is 9.22 and meron tayong elevation sa E, mahanap natin yung length ng piezometer which is the P prime. So, ma-determine natin kung papunta saan na direction tong part C. So, meron tayong elevation sa C which is, and then, ipa-plus natin dyan yung head loss sa HE. Meron tayong 6.1 plus 9.22. Equal yan sa 15.32.
meters. So, ito na yung P prime. Ito na yung P prime. So, lagay natin yung P prime dito. Oops. So, nandito yung P prime niya. Since ang P prime niya is 15.32, so mas mataas siya sa reservoir C. Mas mataas siya sa reservoir C. So, it means mataas ang flow. Punta sa taas ang flow. So, yan. Meron tayong flow. So, after that, makakagawa na tayo ng formula, which is, so, QA plus QD is equals to QC and plus QE. So, ito na yung equation natin. Equation na to. So, since meron tayong elevation ng P prime, madali na rin natin mahanap yung head loss niyan. So, dito is 9.22 sa HE. Ang head loss nito is 9. Mahanap natin yung head loss ng C, which is 15.32 minus 12.22. So, head loss natin, H at C is equals to 15.32 minus 12.22 is equals to 3.12. Ito na yung head loss sa C, 3.12. And then, madali na natin itong mahanap, yung head loss sa D. Paano natin yan mahanap? So, 24.6 minus 15.32. So, ilan yan? 9.28. So, meron tayong head loss. Ito na sila. So, may tatlo na tayong head loss. So, it means, mahanap na natin yung QA. So, gamitin natin tong formula na to ni Darcy para mahanap ang mga Q. So, plug-in nyo na lang yung mga given is dito sa part na to is yung Q sa letter C. QC equals to plug-in. So, meron tayong head loss sa QC which is 3.12, 0.0826 F L. Yung L natin sa C is 1220 Q. Yun ang hanapin natin. QC squared divided by 0.406 raised to 5. So, ang QC nito, ilan? So, it is 0.142 cubic meter per second. Meron tayong QC. And then, so on na lang yan. Same lang ang process sa paghanap ng QD. Lagin nyo lang dyan. Hanap nyo na yung QD. Which is, yan yung QD. It is 0.
350 cubic meters per second. Meron tayong QD. And then, next is, anong next? So, okay na pala. So, gamitin na natin tong formula na to, which is QA. So, yun yung ating hinahanap, yung QA plus QD equals to QC plus QA. Yan. So, QA plus, ang QD natin is 0.350. QC, and QC is 0.142. And then, plus QA, ang QA natin is 1.314. Mahanap natin yung QA, which is 1.1066 cubic meters per second. Or, dapat naka-liters per second. So, times lang natin sa 1,000. So, QA equals to 1,106 liters per second. So, ito yung answer natin. Ito na yung final answer.